Amen. Amen. At magandang umaga po sa bawat isa. Mahina ata. Magandang umaga po. Morning din. Amen. Kayo po ba ngayon ay kanina ay nakapag-almusal? Sino po ang nakapag-almusal dito? Pakitaas ang kamay. Sige, kakaunti lang, parang yung iba hindi nag-almusal. Sino yung nakabangon ng walang karamdaman? Ang dami. Ayan. At sino rin ang nakarating dito na walang aberya? Ayan. Alam niyo po, bakit ko po tinatanong ito? Mga simpleng bagay kung saan ito ay pinapaintulutan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung hindi pa intulutan ng Diyos ang mga bagay na yan, wala tayong magawa. Sabi nga ng ating nanguna sa panalangin kanina, apart from me, you can do nothing. Nothing, definitely nothing. Na kung saan, mga bagay na simple na inakala natin at iniisip natin sa ating kakayaan, subalit ito ay kaloob pa rin ng Diyos sa kanyang biyaya. At ang lahat ay dahilan kung bakit tayo narito, yung kadahilanan na tayo po ay isang taong nilinis at pinatawad ng Diyos. Kaya natin nagagawa ito sapagkat mayroon tayong bagong pagkatao, kaisipan, puso na ibinigay ng Diyos at ito ay tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ay dapat benepisyo o dapat tatanggap, subalit marami pa ring tao ang tumatanggi sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo ay mga taong pinili at tinawag ng Diyos sa pamamagitan niya na ang lahat ay inako niya. At ito ay nagbunga sa atin ng isang mabiyayang buhay. Isang bagay na kanyang ginawa ay yaong pagpapatawad sa ating kasalanan. Amen po ba? Lahat po tayo ay pinatawad ng Diyos. At lahat tayo ay tinanggap niya. At lahat tayo ay minahal niya. At lahat tayo ay kanyang pinili upang sa ganoon, tayo ang gusto niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, maging mga nasa online, magandang umaga po at kayo rin po ay kasama rito sapagkat lahat ng tao at lahat ng nilikha ng Diyos, positionally, tayo ay nais niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Subalit, ang tao lang ang tumatanggi. At ito ay isang bagay na kung saan ng lahat ng kanyang pinatawad, kapag ito ay sumunod sa kanya, mayroon siyang bagong pagkatao. Amen. Bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat sa essential traits of our character na ating pinag-aaralan sa buong mga series at isa sa pinaka-importante, kaya ko sinasabing pinaka-importante sapagkat ito'y pinagmulan ng Diyos at sa kanyang kalikasan at sa kanyang biyaya, ito ay kanyang ginawa. Pag-uusapan po natin ngayon sa umagang ito, in the whole month na kung saan ang series na, excuse me po, yung the power of forgiveness. Forgiveness. Ito ang kapangyarihan ng pagpapatawad. May kapangyarihan ang pagpapatawad sabagkat ito ay nagmula sa Diyos. Kaya nga po, sa umagang ito, sama-sama na yung magbukas o sama-sama nating basahin ang salita ng Diyos. At ito ay nakatala sa aklat ng Lucas, chapter 17, verse 3 and 6. So watch yourselves. If your brothers or sisters sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you, saying, I repent, you must forgive them. The apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree,
Be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat at isa kami sa iyong pinili at tinawag. Salamat at isa kami, Panginoon, sa sentro ng iyong pagpapatawad sa bawat isa't isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at kami ay binigyan mo ng buhay sa mundong ito sapagkat ikaw ang pinagmulan. Salamat din, Panginoon, sapagkat kami ay nabubuhay despite of 8 billion people, Panginoon, na kami rin ang iyong tinawag. We are born champion, Lord. At alam po namin na hindi ka nagkakamali sa iyong pagpili. At kailanman ang iyong mga gawa ay hindi ka nagkakamali. Ikaw ang Diyos na perpekto. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo po sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu. Ikaw ang maghari sa aming mga puso. Lukuban mo po kami ng iyong presensya. At bawat isa sa amin, Panginoon, yakapin mo kami. Linisin ang aming pakiramdam upang sa ganon, Panginoon, walang masayang na salita na nagmumula sa iyo. Panginoong Yesus, salamat po sapagkat isang pribileyo na aming kinikilala ito na kami makapagpurit makasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, O Diyos, kami ay sama-sama, Panginoon, na iyong bigyan ng kapayapaan, buhay at pag-asa, at ituro mo sa amin kung ano ang nais mo sa umagang ito sa bawat isa't isa sa amin. Lord, maging ang iyong lingkod, Panginoon. Itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Balutin niyo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo. At maging, O Diyos, ang aking pananalita, pawang manggaling lang sa iyo at ang iyong banal na Espiritu. Tunay nga, O Diyos, wala akong magagawa sa gana ng aking sarili. Subalit, alam po namin na ikaw ang magsasalita at ikaw ang magbigay, Panginoon, ng unawa sa kabuuan namin. Kaya nga, O Diyos, sinusuko po namin ang aming mga sarili at aming ipinagkakaloob, O Diyos, na buo upang ikaw ay masamba sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Dito po kung papaano nang sinabi nga na aklat ni Lucas. So watch yourself. Pinababantayan ng ating sarili ng ating Panginoon. If your brothers and sisters against you, rebuke them. And they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Then the apostle said to the Lord, increase our faith. Ito po, maging ang kanyang mga apostle, nung sinabi at tinanong ni Pedro, ilan po bang beses naming patatawarin ang aming kapwa? 7 times? At ang sabi ng Panginoon, 7 times 70. In other words, in the whole day of 1 year is 365 days. In every day na nagkakasala ang iyong kapatid with 365 days, in 7 times 70 times is equivalent of 449. Lampas pa po doon sa isang taon. So ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Be ready to forgive. Be ready to forgive every time, every day. Bakit po? Sapagkat tayo ay pinatawad ng Diyos at hindi tayo nilapatan ng parusa, kundi tayo ay tinanggap niya bilang anak niya. Kaya nga, kung ganito ang kalikasan ng Diyos, ano ang mahihambag natin bilang isang mananampalataya sa pagsunod kay Kristo na ang kanyang sinabi, if you love me, obey my commandments. Kapatid, sa umagang ito,
wala ho tayong palalampasin sa salita ng Diyos kung ano ang kanyang itinuturo. At gawin natin sa ating mga buhay sapagkat hindi natin tiyak at alam ang ating buhay kung hanggang saan, sapagkat ang may hawak ng buhay, tanging si Kristo lamang, siyang pinagmumulan ng buhay. Kaya nga po, bakit binanggit ng mga apasal, maging sa kanilang mga sarili ay hindi nila magawa na sila ay magpatawad sa sinabi ng Panginoon doon sa bilang na kanyang sinabi, at kaya ang kanilang iling, Lord, sabi niya, sabi ng mga apasal, the apostle said to the Lord, increase our faith. Bakit pinadadagdag nila ang kanilang pananampalataya? Sapagkat alam nila na hindi nila kakayanin. Without faith, it's impossible to please God. Kaya nga po, bawat isa sa atin, inalimbawa niya rito, in verse 6, sabi nga, he replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will be obey you. Bakit ito ang sinabi ng ating Panginoon sa kanila? At bakit niya inambing ang mulberry tree doon sa kanyang pangungusap sa kanyang mga alagad? Alam niyo ho, kaninang madaling araw ako'y nag-research sa mulberry tree. Ang mulberry trees has come to represent different ideas among different cultures. It has been the science of nature. Nature. The science of nature. Faith, growth, for some death. Ibig sabihin, ito'y lalago, mabubuhay, at pagkatapos, yung mayroong pag-asa, mayroong alam niya na mabubuhay. Faith, na hindi man nakita, at ito ay lalago at pagkatapos din ay mamamatay. At alam niyo po ba, ang mulberry tree ay sa loob ng 70 years, siya ay kusang mamamatay. After 70 years, mayroong mga wild mulberry tree sa Middle East at maging sa ibang lugar sa Asia na umabot ng 250 years, pero yun ay mga wild. Pero itong mulberry tree na sinasabi ito ay pwedeng kainin ng kanyang prutas. Ginagawa nga ang jam yan eh. At pampalaman ng tinapay. Subalit, mayroong tatlong klase. Ang tatlong klaseng ito ay may white, red, and blue. Bakit nagiging white muna and then red and blue? At bakit ito inambing ng ating Panginoon? At ang karakter ng isang mulberry tree, siya ay fast-growing trees up to 20 to 30 meters. And then, yung kanyang root, nag-i-spread ho horizontally. Ibig sabihin, kumakalat yan, pagapang. Pagapang ang kanyang, at ang kanyang root ay natatakip below 24 inches of the soil. Hindi nakalitaw yan. So, bakit ko po tinuturan sa umagang ito, mga bagay na to? Sapagkat ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay inilalarawan nito na kung saan kapag tayo ay may bitterness, kapag tayo ay mayroong hindi gustong patawarin, tago. Kaya ang root niya ay tago at ito ay gumagapang hanggang sa makarating sa iba't ibang lugar. Kapag hindi tayo nagpatawad, mayroon tayong isang kaisipan at puso na kung minsan, ito'y kinikimkim natin. Pinapakita natin na parang okay lang. Subalit sa ating puso, masakit ito. At ito'y daladalan natin na sinasabi natin sa ating sarili, mayroong tamang panahon upang tayo'y magpatawad. Kapatid, walang tamang panahon. This is the day that the Lord has made. Na kung saan naiglad natin ang Panginoon at ang pagpapatawad ay panahon na kung saan na kapag narinig mo ang salita ng Diyos, gawin mo at ito ay i-demonstrate mo sa iyong buhay. Maging ang mulberry tree ay ginagamit ito sa yung balat niya, yung leaves niya, paper, baking paper. And then, ang kanyang katawan,
napakaganda sa isang ataol. Sa isang ataol na kung saan ang carb ay kaya nilang gawin ang ugis na gusto nila. Ano ba ang laman ng ataol? Nabubulok na patay. Kung titingnan mo sa labas, napakaganda. Kumikinang. May mga accessories pa na nakalagay. Subalit, ang nasa loob ay bulok. The same thing, na kung saan na sinasabi ng Panginoon, kung mayroon kang malihit na pananampalataya na puro, kahit na baby Christian ka, kung mayroon kang pananampalataya kay Kristo, kaya mong magpatawad, kapatid, maging ang mulberry tree na sinasabi na ito ay isang puno na malaki, isang puno na matatag at maraming o malalim na ugat. Kung nanaisin mo na ito'y ipaubaya mo sa Diyos, magagawa mo. Maaaring sa umagang ito, marami ang mga may inanakit. Isa na ako dyan. Na maraming taong nagsabi o maraming taong nagrabyado sa bawat isa sa atin. Paano, pastor, nagrabyado ako eh? Anong sinasabi ng ating aral sa umagang ito? 7 times 70. At kailangan na ito ay ating magawa sapagkat maging ang kanyang mga apasal ay nagtanong sa kanya. At ito ang sinabi ng Diyos na kung saan na kapag hindi natin nagawa sa ating sarili ito, mayroong mga bagay na umaadlang sa pag-usbong natin sa ating mga buhay. Nakikita ho nyo ang mulberry tree na kung saan ay, ang dahon niya ay napaka-green, kumisan ang mga bunga ay, ang kinang nila ay napakasarap na tingnan. Subalit, ito pala ay nakakalason kapag hindi inog, kapag hindi ito akma doon sa panahon na gusto ng alaman. Sapagkat ang sabi nga, sabi niya, this deciduous tree grows an intensive root. Sabi nga, yes, shelter to the spread horizontally from the trunk and remain in the first 24 and chest of soil. Na kung saan, ang mulberry tree ay mayroong isang karakter na ikakalat niya ang kanyang ugat upang siya ay maging matatag, hindi mabunot. Tayo rin ho, ang kasalanan kung minsan hindi mabunot, di ba? Mayroon pa nga dyan mga pamilya, kakapatid. Dala ako na kayang kutkutan ng milyari kaya katamo ngayon. Agyan kita na may sabi-sabi. Anong nangyayari? O nga, nakamatayan ng kanilang tatay, nanay, mga kapatid, na hindi sila na-reconcile. Ano ngayon ang buhay nila? Buhay na kung saan na ito ay walang kasiguruan at siguradong sigurado kung hindi ka pinatawad ng Diyos, wala ka sa buhay na walang hanggan. Bakit to? Natatakot po ba kayo? Bakit walang nag-e-amen? Siguradong sigurado kapag hindi tayo nagpatawad, wala tayo sa buhay na walang hanggan. Kung gayon, bakit hindi natin magawa ang magpatawad? Bakit napakahirap sa atin? Ang sinabi ng ating Panginoon, kahit na kasing laki lang ng butong mustasa ang iyong pananampalataya sa akin, sabi niya. At ang mulberry ito ay susunod. Kapag sinabi mong, ikaw mabunot ka at doon ka matanim sa ilog, ibig sabihin sa ilog, kaya bakit sa dagat niya pinaano? Sapagkat doon lulubog, sapagkat doon hindi mo na makikita, sapagkat doon mawawala. Kaya ito ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin, kinakailangan mawala. Hindi niya sinabing, lilipat mo dito sa kabilang lupa at nakikita pa. Wala na. Ibig sabihin nun, kapag ikaw ay nagpatawad at pinaalis mo yan sa isang pananampalataya kay Kristo, lahat ay malilinis at makakalimutan mo, kapatid. At wala na, at ito ay zero na kung saan wala ka nang naaalala. Kaya nga po, napaka-importante. Una, sabi nga, forgiveness will make life easier for you.
magiging simple ang buhay, magiging madali, o ito ho ay magkakaroon ka ng isang panatag na buhay. In Hebrew 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out. Kanina ho, anong sinabi? Yung una, so watch yourself. And then, watch out that no poisonous roots of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Alam niyo po ba ang isang hindi pagpapatawad ay lason? Lason na kung saan na napakapahit at ito ay sumisira sa ating katawan. Sumisira sa ating isip at puso, sa emosyon, sa pang-araw-araw natin sa buhay, ito ay nagbibigay ng bigat. Subukin mo na yung taong hindi mo pinatawad dito sa kabuuan dito. Magkasalubong kayo. Sigurado kung hindi ka nakayuko, lilis ka ng isang lugar. O kaya naman kapag kayo nagsasalubong kayo, para maraming taong nakakakita, maaaring mayroon kang isang pakunwari na ngisi. Kaya ko po sinasabi yung ngiting walang, hindi nanggagaling sa puso, yung parang ngisi. Ito ay natural na nangyayari. Ba't walang nag-e-amen? Ito ay natural na nangyayari. Natural na nangyayari sa mundo, subalit ayaw ng Diyos ang mga bagay na ito, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, huwag tayong gumaya sa takbo ng mundong ito na puro pakunwari at bagay na kung saan na hindi ninanais ng Diyos na tayo ay maging banal at matuwid sa Kanyang harapan. Kaya nga, kapatid, ang lahat ay ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita upang sa ganoon tayo ay luminis at magkaroon tayo ng buhay na ganap at buhay na kasyasya at buhay na mayroong pakinabang sa bawat isa na kung saan lahat ay mayroong kang pagtingin na ang lahat ng bagay ay napakaganda at puno ka ng pag-ibig sapagkat wala kang iniintindi kundi yaong ibinigay ng Diyos na kaisipan at puso na kung saan ang iyong kaluluwa ay ito ay nagre-rejoice sa bawat kaluluwa na makita niya. Ang malasakit, kaya nga po, sa bawat isa sa atin, kailangan ihanda natin ang ating mga sarili. Kailangan na ang buhay natin, puno tayo ng isang paghanda na pagpapakumbaba. Hindi ka pwedeng magpakumbaba kung wala kang pagpapatawad. Kung wala kang forgiveness heart, hindi ka pwedeng magpakumbaba. Ano ang gusto ng Panginoon? Kung ikaw ay magpapakumbaba, itataas ka ng Diyos. Anong ninanais ng Diyos? Kaya nga, ang mayroong forgiveness heart, mababa ang loob. Lahat ay nasusundan niya ang sinabi ni Santiago na walang pagtatangi sapagkat mahal niya ang lahat ng kanyang nasasalubong at mahal niya ang lahat ng tao na nakikita niya rito. Mayroon siyang malasakit. Kapatid, napaka-importante ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay isang nagbibigay buhay sa atin na simpleng buhay at puno ng kagalakan sa puso. Sabi nga, in Matthew 18:32-35, then the king called in the man he had forgiven and said, you evil servant, I forgive you that tremendous debt because you fled with me. Should you have a mercy on your fellow servant, just I had mercy on you? Then the angry king sent the man to the prison to be tortured until he had paid his entire debt. Ito muna tayo sa ano ito. Alam niyo po ba kapag tayo pala ay mayroong unforgiveness sin, itong kwentong ito, isang katiwala ng hari na siya ay pinatawad siya sa utang na billions. Billions hindi millions, billions. Subalit, nung makita niya itong kagaya niyang alipin na mayroong utang na 50,000, ay kanyang sinakal. Pagkatapos niyang sinakal at sinabi niyang bayaran mo ko sapagkat kailangan ko na yung inutang mo sa akin. Ano ang ginawa niya? At nabalitaan ng hari na ang kanyang ininging pagpapatawad ay bilyon, pinagbigyan siya ng hari. Subalit itong pinagutangan ng 50,000 lang ay hindi niya pinatawad. At ito
ay pinatawad ng hari sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Subalit siya hindi nagpatawad. Ano ang nangyari? Ano ang sinasabi ng ating binasa? At sabi dito, then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. Alam niyo po ba na kapag tayo ay hindi nagpatawad, tayo ay nato-tortured. Tortured do yan. Matutod ka pa mong bengi, ayisip mo na eh. Ay, gerabyado na ako. Nanigewa na nga ito. Gaganti ko, ano. O kaya sasabihin niya na, sana mabankrupt ang kanyang negosyo. Para sa ganoon, wala siyang may pagmalaki. Wala yung humble heart mo na pagpapakumbaba. Yung nagre-retaliate ka sa isang bagay na kung saan na gusto mong makita na siya ay down din. Hindi ka makapakali. Ikaw ay tortured. Sa tuwing naalala mo yon ay tortured ka. Subalit, kung ikaw ay mayroong isang forgiveness heart, naaalala mo man yung bagay na yon, ay pinapasa Diyos mo, kaya sinasabi mo, Lord, ikaw nang bala. And then, nare-repress ka. At ito ang sinasabi ng Panginoon na mayroon kang maliit na pananampalataya na a-uproot yung isang mabigat na tumotortured sa iyo sapagkat yon ay pananampalataya mo sa Diyos na alam mong may yung Diyos na tutugon. Ito ang kahulugan niyan. Sa tuwina na ito ay naaalala ninyo, Lord, eko po agyo. Sopan mo ko. Milala ko kamwa. Kahit na ito ay nasasalubong mo na ngayon, ay unti-unti umuusbong yung pag-ibig mo at awa nakikita mo ngayon. And then after that, anong sinasabi mo? Sineshare mo sa Kanya at nire-rebuke mo na ngayon. Anong sinabi ng ating binasa noong una? Kailangan na i-rebuke mo. Pagsabihan mo. Kasi dito sinabi, so watch yourself. Babalikan ko lang. Sabi nga, if your brothers and sisters, anong sinasabi rito? Brothers and sisters, kamukha o katulad mong nananampalataya. Hindi sinabing unbelievers. Yung sa labas, okay lang siguro. Yung sa labas. Kasi nga, sila'y wala pang pagkaalam sa Diyos. Sila'y wala pang relasyon. At sila ay hindi pa namulat sa katotohanan na ang kanilang espiritu na nandito sa kabuuan ay patay. So, balit tayong mayroong buhay na espiritu, pagkatapos ay hindi natin maibigay ang pagpapatawad, anong mangyayari sa atin? Natotortured tayo. Natotortured tayo. Walang nag-amen, ako lang ata. Tortured tayo. Kasi sinasabi rito, and then, babasahin natin ng sa ibabaw, upang sa ganoon ay maliwanagan tayo, sabi nga, that's why my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Anong gagawin ng Ama na nasa langit? That's why my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart. Gagawin ng Ama. Kaya sabi ko kanina sa pambungad, mayroon kayang makakapunta sa langit na hindi nagpatawad? Maaari sigurong kung sabi nga, kaya sinabi ng ating Panginoon na kapag ikaw ay nagkakasala, alisin mo. Eh baka mata lang. Halimbawa, yung mata mo lang ang nagpatawad o yung isip mo lang ang nagpatawad. Nasa langit yung isip mo pero sunog yung kaluluwa mo. Kasi nagpatawad ang isip mo, sasabihin mo, pinatawad ko yan, petawaran ko na pastor. Itutuna po nini, petawaran ko na Pero po tapong nakakit kayo, babalik. Amen? Ngayon, bakit bumabalik? Tingin mo ngayon sa Panginoon na increase ang iyong faith upang kapag ito'y bumabalik, ito ho ay nalulusaw at ito ay kusang umaalis. Kailangan ho natin ito. Hindi ho tayo impokrito. Sapagkat ang nature nating katawang ito ay hindi pa tayo heavenly bodies na nandito pa tayo at nakikibaka. Kaya we need to ask and pray to our Almighty God, to
to our Savior na kung saan in every time, in every day. Kapag hindi natin ginawa yun, hindi natin kakayanin. Kaya nga po, napaka-importante, sabi niya, wag na mangyari sa atin na ito ang gagawin ng Amang nasa langit. Kung hindi tayo nagpatawad, sapagkat tayo ay mabubura doon sa aklat ng kaligtasan at hindi natin makikita yung pinangako at natamunan natin sana kung tayo ay nagbigay ng isang pagpapatawad sa ating puso at isipan. Kaya nga, the power of forgiveness. Forgiveness will tear down barriers to prayer. Ang pangalawa, sabi, Matthew 5:23 and 24. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brothers and sisters are someone's against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Bakit mo tinuturo ni San Mateo ito? Ni Matthew, na sa kanyang sulat. Kasi ang gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay mayroong inanakit o mayroong isang bagay na hindi pagkakasundo ng kapatiran, kinakailangan na bago ka mag-offering dito, upang sa ganoon ay magbunga ang dinadala mong rito na seed. Kasi tiyak ko hindi magbubunga. Hindi magbubunga yung dinadala mo rito. Kaya sasabihin ng iba, Pastor, mag-tithes na keman. Maglabo offering na keman. O teke po, nihiyang at kembe. Kapatid, there is some reason. Ikaw ba ay mayroong hindi pinatawad? O mayroong taong kagalit mo? O bagay na sinasabi mo na kapag ako'y nag-bless, makikita ng aking kapaligiran ito. Kapag ako rin ay nagkaroon, makikita nila. Ano ang ibig sabihin? Yung isang bagay na walang humble heart. Kasi nga, itong unforgiveness is pride. Pride yan. Alam niyo ba na ito ay sin na parang cancer? Cancer na kumakain sa iyo na hindi ka mapakali at hindi ka magkakaroon ng kakomportable sa buhay. Kaya dito sa ating binasa, sabi nga, first and be reconciled. Kapatid, bakit sinasabi ito? Kasi nga, kaya hindi nagbubunga ang ating mga offering, hindi nagbubunga ang ating dala na tithes, sapagkat meron tayong mga bagay na sumasagabal doon sa blessing na ginagamit ng demonyo, na kung saan, okay lang yan. Kasi gusto ng mga pastors magbigay kayo at saka gusto ng church yung tithes mo, dalhin mo. Pero okay lang na may kaaway ka. Tsaka. Kapatid, uuna mo nang lilinisin ang reconciliation sa iyong kapwa. At iyon ay hindi mahihambing sa salapi na dala mo o sa offering, sapagkat ang nais ng Diyos, kinakailangan mayroon ka munang reconciliation. Kailangan mayroon ka munang kasunduan, pagkakasundo, na kung saan kailangan ito'y mangyari sapagkat hindi ino-honor ng Panginoon ang mayroong maruming puso at mayroong hindi isang pagsunod sa Kanya. Nais ng Diyos na kailangan makasunod natin ito upang sa ganoon, tayo'y mamuhay na mayroong kasaganaan sa ating buhay. At dadaloy ang biyaya ng Diyos. Subukin lang ninyo na ikaw ay mamuhay ng isang mapayapa at mamuhay na isang tao na mapagpatawad na lahat ay mahal, lahat ay mayroon kang pagtingin na sa lahat ng nilikha ng Diyos ay napaka-importante at appreciate mo ang nangyayari sa iyong kapaligiran, sa bawat tao, sa bawat pakikisalamuha, at ikaw ay mayroong blessing na matatanggap. Kaya kapag ikaw ay nakikita nila, re-recommenda ka pa eh. Ay, itang taong ita, kung mangangailangan ka ng karpintero, kunin mo yun. Mapagkatiwalaan yun. Mababa ang loob yun. Hindi makwenta yan. Ay, hindi, walang kaaway yan. Maiiwanan mo sa bahay yan. Kahit na siya nagtatrabaho. Blessing. Irirekomenda ka. Yan ang blessing na sinasabi ng Panginoon. Saan ka man umarap, mayroong blessing. Pero kaya ka pinagkakaitan ng blessing kasi nga mayroon kang isang puso na kung saan
na hindi mo pa sinira o hindi mo pa nilusaw yung isang bagay na kung saan kahit manalangin ka na ng manalangin, ay mayroong itong bumabara. Oo, nag-agree ka, subalit walang nangyayari. Kasi nga, ang nais ng Diyos na mayroon tayong malinis na puso. Malinis na puso at makatotohanan. At ang sabi pa nga dito, iwan mo ang gift mo. Iwan mo ang iyong offering bago mo ito ibigay. Kailangan na magkaroon ka ng reconciliation sa iyong kapatid. Natutuwa akong magpatawad sa aking mga kapatid nung ako ay pastor na ako, pero naiinis ako kapag sila ay lumalapit sa akin na umihingi. Nahalala ko yung mga ginagawa nilang mga mali, tsaka ano. Pero alam niyo ho, sa kakabasa ng salita ng Diyos at aplikasyon sa buhay, upang kami makatayo rito na kung saan, kung anong aming sinasabi ay aming ginagawa. Ngayon, bawat isa sa kanila, kapag hindi sila umingi, namimiss ko. Alam ko na may karamdaman siya, tatawagin ko. Punta ka rito para may pambili ka ng gamot. Umiiyak sila. Kapatid, ang isang tao na puno ng pagpapatawad ay mayroong puso na may malasakit. Igit lalo sa kanyang mga kapatid. Igit lalo sa kanyang asawa. Igit lalo sa kanyang pamilya. Kasi dito ang pinag-uusapan na tinuturo ng Panginoon ay yung kagaya nating mananampalataya at walang sinabi muna sa tagalabas. Subalit, ang sabi ng Panginoon, kaya pati tagalabas ay kailangan ganito ang trato natin upang sila ay maligtas. Ang sabi nga ni Santiago, agawin natin sila sa apoy ng impyerno. Paano natin sila maagaw kung wala tayong maipakita na malasakit sa bawat isa't isa sa kanila? Kaya nga, kung meron kang talagang pusong mapagpatawad at totoo kang sumusunod kay Kristo, mula sa araw na ito, linisin natin ang ating sarili. At ianda ang ating sarili sa isang bagay na ginawa ng ating Diyos na ito'y sundin natin ang pagpapatawad. Sa ganoon, lahat, sabi nga, forgiveness will tear down. Ano ang ibig sabihin? Nalulusaw. Kaya yung iba, kapag yung may mga lisa, tsaka tinitir nga eh. Kinukuha, ginagawa, no? Didikdik na eh. So dito, ano yung barriers to prayer? Sin. Unforgiveness. Barrier ho yan. Ngayon, hindi mo ba lulusawin ito, ang forgiveness? Yung unforgiveness na kung saan na ito'y umahad lang upang sa ganoon ay dadaloy ang pagpapala ng Diyos. In Matthew 6:14-15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. Maliwanag ho ba ang nakasulat at nakatala sa Biblia? At hindi ho sa akin nang gagaling, kundi ito ay aking binabasa lang. At ito ang malinaw na sinasabi. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kaya yung turong panalangin sa atin, anong turong panalangin? Parallel yan na nangyayari sa langit. Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew 16, kung ano ang tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. 16, 18, mabasa mo doon sa Matthew 16, 18, natatalian mo kung anong napagkakasunduan. And John 18, 19 din. Kailangan magkasundo. Kailangan may reconcile. Kailangan mayroong pagpapatawad. Kailangan mayroong nangyayari na bagay na kung saan napagpapasya ng both sides. Na kung saan hindi yung one-sided lang na sinasabi mong, pwede ko naman patawaran yan, Pastor. Kaya tutukin ba na patawaran ke? Kapatid, sabi ko nga sa iyo kanina, ikaw ba'y nakabangon kanina? Malay mo, yun na lang ang last ng buhay mo na hindi ka nagpatawad at mamimiss mo ang isang bagay na kung saan nahinanda ng amang nasa langit. Kaya nga po, itong panahon, ito ang oras upang sa ganoon ay
ating masunod ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Hindi ka mapapatawaran. Subalit, nauna na nga ang Panginoon, nauna na ang Diyos. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nabubuhay at bakit tayo sumasama? Sapagkat pinatawad at tinanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos. Therefore, kung pinatawad tayo at tinanggap na natin, kailangan na tayo ay mayroon ding maihambag sa ginawa ng Diyos na kung papaano na ating masunod ang kanyang ginawa. Hindi man niya tiningnan kung ano ang buhay mo, na ikaw dapat ang ipapako sa krus. Ako. Subalit ang kanyang pagpapatawad ay malawak. Mula doon sa silangan hanggang dito sa kanluran, mula sa kalaliman hanggang sa katastaasan, ganoon ang pagpapatawad ng Diyos. Sabi nga sa Hebrew na tayo ay nilinis and then kinalimutan niya ang kasalanan natin. Tayo ngayon ay naging malinis. Amen? Kaya nga, 1 Peter 3:7 sabi, in the same way, your husband, ito sa mag-asawa ito, your husband should live with your wives in understanding way, since they are weaker than you should show them respect because God gives them the same blessing He gives you. The grace of true life. Do this, sabi nga, do this so that nothing will stop your prayer from being heard. Gawin ninyo ito upang sa ganoon kapag tayo nananalangin na mag-asawa, na mag-awak ang kamay, na kung saan na tayo ay nagpatawaran. At etong palatandahan, kapag hindi mo nasabihan ng I love you at pagyakap ang iyong asawa, mayroon kang kinikimkim at hindi mo pa pinatawad. Totoo ba? Isa lang ang umamin. Parang yung iba ayaw aminin. Kapatid, huwag niyong gawing biro. Bakit ko sinasabi ito na sinasabing biro? Ito na ang panahon, ito ang time. Upang sa ganoon ay mapil ng iyong asawa na siya ay pinatawad mo na. Kapag hindi mo nasabi ang I love you, may pumipigil eh. Yung unforgiveness art na nandito, naiinis ka. Ano kasing pinawanan? Puro ng palpak. Alam niyo ho, kapag nangyari yon, anong mangyayari? Sinabi ng ating binabasa, your prayers, sabi nga, your prayers from being heard, na hindi dinidinig ng ating Panginoon. Sabi nga ni Peter, kaya hindi naririnig ang inyong mga panalangin ni Isaiah, kaya hindi naririnig ang inyong mga panalangin, may bumablock. Ano yon? Kasalanan. Unforgiveness. Gaya kay kisame, yanulsot. Kapatid, kung nais mo na magkaroon kayo ng isang mausay na pamilya na masaya, pamilya na puno ng blessing, lahat niyan, pati material na bagay at pinansyal, lahat niyan, ibibigay ng Panginoon. Ano ang kailangan mong gawin? Sabi nga rito, your husbands should live with your wives in understanding way. Kailangan kayo ay nagkakaintindihan at pareho kayo ng desisyon. Pareho kayo ng bagay na kung saan sa isang pamamahay o isang bubong ay isa ang inyong espiritu at isa ang nangunguna sa inyo. Nakasentro ang ating dakilang Diyos. Kaya may inalimbawa ang Panginoon eh. Mayroong matalinong tao at saka hindi matalinong tao. Mayroong taong nagtayo ng bahay dito sa buwanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang alon, dumating ang unos, at nawala ang tahanang yun. Anong ibig sabihin nun? Dintanging problema. Problema sa pera, problema sa mga anak, problema sa mga biyanan, problema sa negosyo, problema lahat. Dumating. Anong nangyari? Iwalay kung iwalay. Yung puti, puti. Yung dikolor, dikolor. Pero ang totoo nun, sinasabi natin yun, iwalay. Napakabilis at bugso ng emosyon. Kasi nga, wala kang forgiveness spirit. Napakabilis. Kagad mong nasasabi, iwalay na tayo. Kasi bakit nangyayari ito?
Hindi nakasentro si Kristo sa inyong relasyon, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ito ang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa bato at dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang alon, sinapol, subalit nanatili siyang nakatayo sapagkat ang batong panulukan ay si Kristo. Hallelujah! Kaya nga, kung ang batong panulukan na sinasabi si Kristo, kinakailangan tayo, lalo na tayong mag-asawa, isentro si Kristo sapagkat tayo ay magkakaroon ng walang bitterness sa puso. Magkakaroon tayo ng yung puso natin na mapagpatawad sa isa't isa. Hindi mo tinitingnan ang kamalian niya. Nung nililigawan ko si Mrs., mayroon akong matamis na sinabi sa kanya noon eh. Love means never aiming to say you're sorry. Ayan. Kayo, hindi nyo sinabi yon? Nililigawan mo pa lang, nagsosorry. Ay, hindi. Wala yan. Kasi sabi mo, love mo siya. Di ba? Ngayon, na dati siya, Pepsi Cola. Ngayon, drum na siya. Ano ba tawag nila? Family size. Di mo na nasasabi ngayon yun. Ang tinitingnan mo ngayon, yung kamalian niya. Bakit? Kinukumpara mo doon sa Coca-Cola. Totoo ito. Nakakatawa pero totoong nangyayari. Why? Hindi tayo sensitibo doon sa nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya nakakalimutan natin ngayon na ang ating puso ay nilalamon at ito ay kinakain ng pride and forgiveness. Kaya ang nangyayari, ang tahanan ngayon ay mawawasak at hindi na masaya. Nakikita mo ng walang kwenta. Sagana ka man sa buhay, walang kwenta, pagod. Nakikita mo man na mayroon kang pamilyang anak at ay, walang kwenta, hindi ka masaya. Why? Hindi nakasentro si Kristo. Kaya kung si Kristong nakasentro sa atin sa umagang ito, lahat ang kagalakan ay iiral sa ating puso. Kaya nga sabi, 1 Peter 3:9, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insult when people insult you. Instead, pay them back in blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Mayroon palang blessing eh. Bakit sinabi dito? Sabi nga, that is what God has called you, called me. Tinawag ka ng Diyos upang ikaw ay bless, kapatid. Tinawag ka ng Diyos upang ikaw ay managana. Tinawag ka ng Diyos upang ikaw ay mabuhay ng payapa. At tinawag ka ng Diyos na mayroong pusong mapagpatawad upang sa ganoon dadaloy ang pagpapala ng Diyos na mula sa langit. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Malay natin hanggang ngayon lang tayo. Rapture mamayang gabi. Nobody knows. Umalay natin paglabas natin dyan. Ang buhay mo ay bigla na lang nang mawala. Walang nakakaalam. Isa lang ang katiyakan. Kung hindi pa darating ang ating Panginoon, tayong lahat ay mamamatay, kapatid. Kung hindi pa darating ang Panginoon. Subalit, tayo ay puno ng pag-asa. Sa kapanahonang ito, sa hindi natin nalalaman darating ang Panginoon, kaya kailangan ihanda natin ang ating puso na magkaroon tayo ng pusong mapagpatawad. Mark 11:24 and 25. Therefore, sabi nga, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Kaya bago ka manalangin, bago ka humingi ng petisyon sa Panginoon o makiusap sa Panginoon, siyasatin mo ngayon ang iyong sarili. Madali naman yan eh. Napaka-high-tech ngayon eh.
Nasaktan mo ba ang iyong kaibigan o kapatid? Brad, sorry na. Anyad kong tawad. Text memo. O makiba ya kanya ning kapata, dani ka ma. Sorry na, patawaran mo ko. Alam mo, pag pinalangin mo sa Panginoon, pagkatapos sasagot siya, sige, petawad na ka, kaluguran na ka. Napakagaan ng buhay. Amen. Kaya po, wag ninyong sabihin na hindi natin magawa. Malayo siya, pastor, nasa Mindanao eh. Gusto ko mang gawin ngayon eh. Kapatid, alam mo yung phone number niya, i-text mo siya, tawagin mo siya. By phone. Kung nagkasala ka sa kanya o kung may mga bagay na, pwede. Kung gusto mo pa nga, Facebook mo eh, para nakikita ng mundo eh. O kung hindi naman, private mo, o kaya naman messenger. Maraming paraan sa gusto ng tao. Maraming dahilan kapag ayaw. Ito ang katotohanan. Sabi nga ni Mark, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Amen. Nag-agree tayo. Bakit hindi natin nare-receive? And it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. And lastly, sabi nga, the power of forgiveness will attest who you are in Christ. Ito ang nagpapatunay at kung ano ang pamumuhay mo sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Dito matetes ang iyong sarili. Kaya sabi nga ni Pablo itest mo ang iyong pananampalataya kung genuine. At kung approve sa Panginoon, tayong nakakaalam. May mga bagay tayong nagawa sa ating mga asawa na hindi nila alam. May mga bagay tayong ginawa na kung saan na ito'y tago. Subalit kapag iningi mo na ng tawad sa Diyos yan at hindi ka na nagpatuloy, therefore, you are forgiven na kung saan baguhin mo ang buhay mo ngayon at lahat ay nakalimutan na ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagpapatuloy, habang hindi ka nahuhuli, anong mangyayari? Aba, impyerno na yan. Siguradong impyerno yan. Kasi nga, habang hindi ka nahuhuli, nagpapatuloy ka. Kapatid, sabi ko nga, ito ang panahon, ito ang araw na narinig natin ang salita ng Diyos. Therefore, kailangan natin itong gawin sa ating sarili sapagkat ito ang nais ng Diyos sa bawat isa't isa. Kaya sabi nga, Luke 6:35-36, love your enemies. Napakahirap. Do good them. Mahalin mo ang iyong kaaway at gumawa ka ng mabuti. Lend to them without expecting to repay. Sige, pautangan mo siya o bigyan mo siya na hindi ka nag-expect ng babalik sa iyo, kundi ang Diyos ang magbabalik sa iyo. And then sabi niya, then your reward from the heaven will be the great and you will truly be acting as children of the Most High. Dito pala nakikita na kung saan na tayo ay tunay na anak ng Diyos. For He is kind on those who are unthankful and wicked. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Pinag-usapan natin yung compassion, the power of compassion, na kung saan na walang tayong retreat, na hindi tayo nagre-retreat, hindi tayo nagsisurrender, sapagkat tayo ay compassion, na tayo ay hindi umihinto, na tayo ay nagpapatuloy, na mayroon tayong pagbabata sapagkat tayo ay compassion, na mayroon tayong sakripisyo na ginagawa sa ating sarili. Sakripisyo yon. Kung iisipin mo na patawarin mo siya, pagkatapos iniisip mo, sasabihin ng Diablo, ay, tawad may kaswelo na. Lawin may, alamang kayo. Ayahan mo na yon. Kasi ang demonyo, ilalagay niya yun Ay, tawaran may, lawin may. Lawin may, gagawa yan pa ka. Ayahan mo na yun, basta't ikaw, nabubuhay ka sa ilalim ng pamamahala ni Kristo at totoong malinis ang iyong puso. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito sabi pa sa 1 John 3:15, anyone who hates another brothers or sisters and really a murderer at heart, and you know that murderers don't have eternal life within them. Ilang beses at inuulit-ulit ng ating aralin ngayon na ang kaligtasan ay napaka-importante at dito nakasalalay ang lahat. Dito ilang ulit mula kanina pa,
sinasabi na tayo hindi patatawarin ng Ama. At ngayon dito naman na sinasabi rito na kung saan na kailangan tayo passionate upang sa ganoon tayo ay maates at makilala bilang anak ng Diyos. And then sabi nga sa 1 John 3:15, anyone who hates another brothers and sisters is really a murderer at heart. Kahit na nagalit ka lang o nainis sa isang kapatid, hey, kanya naman yan. Wala makamatay na ka naman. Criminal ka. Pinapatay mo na ang kapatid. You are a murderer in your heart. Kaya, instead, mag-release ka ng blessing. Paano yon? Sabi ng ating binasa, rebuke them. Kapatid, balo mo, matitisod to ko. Pero kaluguranda ka. Ay, makanyang po. Sorry po, ako nagawan. Madali lang. Pero, migtimpi ka. Makanyang dito, kanya pa mong Calvary. Kakang tayo pa mo kayo ni. Anong mangyayari? Ikaw ang nabibigatan, natotorture ka. Sabihin mo, lapitan mo, i-approach mo siya na puno ng pag-ibig. Kapatid, sorry na sabihan ko kayo ni, kasi ewan ko kung mali ako. Nararamdaman ko ganito, inano mo kung ganyan. Di mo pala alam, hindi ikaw. Yung katabi mo. Di ba? Kung minsan nandito siya, meron siyang parang binastos na, ngayon, nakatapat ka lang, o nasa likuran siya, parang akala mo ikaw. Pero anong gagawin mo? Lapitan mo. Kung mahal mo ang iyong kapatid, i-rebuke mo, sabihan mo. Ngayon sasabihin, ay, alwapuy kayo, alway kayo. Oh, see? Di panatag ka. Di ka umalis na ninakaw ng diablo ang salita ng Diyos. Bakit? John 10:10, anong nauuna ron? The thieves come to steal. Steal. Yan na. The thief comes only to steal. Bakit hindi inuna yung kill? Para wala na, patayin. And then destroy. Pero hindi magkakamali ang ating Panginoong Yesus, siyang nagsabi niyan. Ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw. Anong nanakawin niya? Yung iyong pananampalataya kay Kristo, yung pag-ibig mo kay Kristo, yung kaisipan mo na kaisipang maka-Diyos, ay nanakawin ng kaaway. Pagkatapos nun, mamamatay ang iyong espiritu at pagkatapos, masisira ang iyong pagkakristyano. Ito ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi sinabing kill. Sapagkat hindi tayo pwedeng patayin ni Satanas, tayo ay balot ng banal na dugo ni Kristo, kaya hindi tayo pwedeng patayin ni Satanas, sapagkat meron tayong kapangyarihan at ang pag-ibig ni Kristo ang nakabalot sa atin. Pero pwede tayong nakawan. Sige, palakpakan natin. Pwede po tayong pagnakawan. Nakawan ng salita ng Diyos sa ating puso. The unforgiveness heart. Halime, may patawaran. Paboren sabi. Ninakaw ni Satanas. Kaya nga, kailangan ho na tayo ay alerto. Kailangan ho na tayo ay gising sapagkat ang lahat ng yan ay estratiya ng ating kaaway. Our enemies is not flesh and blood. The Spirit lives in the air na kung saan na ito ay walang katawan. Kaya nagkakaganyan ng isang kapatid sa pamamagitan ng Espiritu na sumusuot sa kanya, na naguudyok upang magawa niya yon. Pero kung ito'y ipanalangin mo, Lord, pag-pray kayo ka na ang kapatid magliwanag ang kanyang kaisipan. Pag-pray kayo po yung asawa ko na milakoing makanyan. Pag-pray kayo na magkamali. Pag-pray kayo na, alam nyo, napakasarap na mabuhay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kapag nangyari yun. Kaya, tayo ay kakaiba. Kakaiba, sabi ko nga tayo, pinili at tinawag ng Diyos. Special tayo sa Kanya. Paano tayo hindi special? Kung hindi kayo special, kapatid, anong sabi niya sa John 14, 1-4? Ipakita ko lang sa inyo na kayo ay special sa Diyos upang sa ganoon hindi nyo mamis ito. Sabi nga sa John 14, 1-4, at dito sinabi niya, bakit ka nababagabag? Bakit nababagabag ang inyong puso? O kaya sabi nga, bakit ka mayroong trouble? You believe in God and believe also in me. And to my Father's house, as many rooms,
If that they were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Di kayo special niyan, and then 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also be where I am. You know the way, the place where I am going. Special ho tayo. Gusto niyo bang mawala yan? Kung ayaw ninyong mawala yan, na mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi, therefore, kailangan mayroon tayong kapangyarihan na magpatawad sa bawat isa't isa. Sa ganoon, ang bawat buhay ay mayroon isang kagalakan sa buhay ng isang Kristiyano na totoong nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi, upang hindi tayo maging murderer, upang hindi tayo maging mamamatay tao, na wala tayong maruming kaisipan, kundi ang kaisipan natin ay mapalitan ng malinis na kaisipan na sinasabi ni Pablo. 1 John 4:20, sabi nga, if someone says, I love God, but hates a fellow believers, that person is a liar. Sinungaling ang taong yon. And then sabi nga, for it we don't love people we can see. How can we love? Sabi nga, wound we cannot see. Then sasabihin mo, nakataas ang kamay mo, I love you, Lord. Sasabihin mo gano'n. Di mo naman nakikita ang Diyos. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Samantalang ang nakikita mong tao, kapatid mo, o kapatiran, ay hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo siya. Nung ating fake news, fake ka naman. Amen? Salamat sa Diyos, sa pamilya ng Calvary Temple, walang fake. Amen? Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami pa sana akong sasabihin, pero talagang ang oras ay tumatakbo. At kahit na maraming gustong ipasabi ang Panginoon, mayroon tayong time na talagang inaabol dito. Sabi nga, and 1 John 4:20, sabi na, if someone says, I love God, but hates a fellow believers, that person is a liar. Or if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, sabi nga, if you love me, obey my commandments. Love one another. Magkaroon ka ng isang pagpapatawad sa iyong kapwa. And then, sige po, mag-review tayo, the power of forgiveness. First, forgiveness will make life easier for you. Ito ay napakagaan na buhay. Forgiveness will tear down and barriers to prayer. Forgiveness will attest who you are in Christ. And last verse nga ho, sabi, 1 John 3:21 and 22, dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. And we will receive from Him and whatever we ask because we obey Him and we do things that please Him. Kung tayo ho ay walang guilty o tayo ay may malinis na puso, makakalapit tayo sa anumang oras at panahon sa ating Panginoon. Pag sinabi mo na ito ay pinagaling niya, therefore, pinagaling na niya. Kaya sabi ko nga, sa aking mga anak na na-COVID sa Dubai, lahat kayo pinagaling na ni Kristo. Pati ang apo ko. At alam niyo po ba? And then after one day, sabi na, magaling na kami, tay. Pero COVID positive sila sa Dubai. Kasi nga, confidence. Kaya kayo, kung kayo ay confidence at malinis ang inyong puso, bawat awakan ninyo at bawat declare ninyo mangyayari sapagkat ino-honor ng Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, sana, kaya ako sinasabing sana, baka nag-aatubili pa kayo, pero dapat karoon tayo ng mapagpatawad na puso sapagkat tayo unang pinatawad ng ating Diyos na hindi tiningnan kung anong karumian, kung anong kasalanan, kung anong katangian, tayo pa rin ay pinili at tinawag ng Diyos upang sa ganoon tayo'y maging kagaya niya. Kaya nga, sa umagang ito, tayo po ay tatanggap ng banal na hapunan at habang hawak ninyo ang mga elemento, kausapin ninyo ang Panginoon at ito ang araw na sinasabi ko na ingin natin sa Kanya na panahon ng pagpapatawad.